Sir, kailangan ba talagang mag-disguise kayo bilang pulubi? Pero mayor po kayo. Nag-aalalang tanong nga ng sekretary ni Mayor Adrian. Kailangan eh. Kapag kasi nagbihis ako ng simple, mas makikita mo ang totoong katauhan ng tao at kung paano kanya pakitunguhan. Napabuntong hininga na lang ang secretary habang tinutulungan ng mayor sa kanyang pagdidisguise. Napangiti naman ng malawak si Adrian nang nakitang maganda ang kanyang pagka-disguise. Nagpaalam ito sa kanyang secretary at sinabihan ng mga bagay na kanyang dapat gawin habang wala ito. Araw-araw ginagawa ni Adrian ito, magbibihis pulubi para ikutin ang kanyang bayan na pinagsisilbihan. Gusto kasi nito makapag-ikot-ikot ng normal para makita ang kalagayan ng bayan at para na rin malaman kung ano ang dapat niyang baguhin. Lagi ka na lang palpak. Mabagal ka na nga sa trabaho, panay ka pa sa pagkakamali. Galit na sigaw ng matanda sa isang dalaga. Naku, pasensya na po boss ha. Malungkot na sabi naman ng dalaga. Lumapit naman si Adrian, ngunit natapos na kaagad ang pag-uusap at muling pumasok ang matanda sa isang bread shop. Nakita naman ni Adrian na kahit napagalitan na, ang dalaga ay ngumiti ang dalaga at lakas loob na sinundan ang matanda sa loob ng bentahan ng tinapay. Namangha naman si Adrian sa dalaga. Kahit napagalitan ito, ay hindi ito nalungkot, kundi naging positive pa rin ito sa kanyang pagtatrabaho. Sa ilang araw na pag-iikot ni Adrian, ay hindi nito maiwasan na mapatambay sa labas ng bread shop at pagmasdan ng dalaga. Hanggang isang araw ay nakita niyang nakaupo sa gilid ang dalaga at lumuluha. Nang biglang, ayos ka lang miss? Ayos lang ako kuya. Bibili po ba kayo ng tinapay? Mahinang tanong ng dalaga. Agad nitong pinunasan ng kanyang mga luha at nginitian nga ng malawak si Adrian. Nako, kahit gustuhin ko wala akong pera. At baka paalisin lang ako agad dyan sa loob. Saglit lang kuya, ako nang bahala sa'yo. Mabait na sabi ng dalaga na si Lenny. Pinagmasda naman ni Adrian si Lenny na pumasok sa shop at kumuha ng tinapay. Ginamit ng dalaga ang kanyang sariling sahod para bilhan ng tinapay si Adrian na nakadisguise bilang pulubi. Ito kuya oh, kain na po kayo. Okay lang ba miss? Naku, nakakahiya naman. Lenny pong pangalan ko at opo. Okay lang po yan, balik po kayo bukas, bigyan ko po ulit kayo. Sad pa nga ni Lenny. Salamat napakabait mo naman. Sad ni Adrian habang nagpapanggap bilang pulubi. Napangiti si Lenny, nakipagkwentuhan muna ito sa pulubi at bumalik na sa loob ng shop para magtrabaho. Naging gawain naman ng dalawa ito. Magdi-disguise si Adrian ng pangpulubi at pupunta sa shop kung saan nagtratrabaho si Lenny pagkatapos nito mag-ikot sa bayan para makipagkwentuhan. Lagi rin itong binibilhan ng tinapay ni Lenny gamit ang kanyang sariling pera. Lagi mo na lang akong binibilhan ng tinapay, baka wala ka ng pagkain ha. Sad nga ni Adrian. Huwag ka pong mag-alala. Ayos lang po ko. Mainit pa rin ang boss mo sa'yo? Oo nga po eh. Hindi ko nga alam kung bakit siya ganun kagalit sa akin. Ramdam na ramdam ko po ang pagkaayaw niya sa akin. Bakit hindi ka humanap ng ibang trabaho? Tanong naman ni Adrian. Mahirap pong maghanap ng trabaho ngayon. Kaya habang naghahanap ako ng iba, nagtatrabaho pa rin po ako dito. Magtitiis ako. Kailangan eh. Nakaramdam naman ng awa si Adrian kay Lenny at pinagdasal na sana makahanap na siya ng trabaho. Inisip rin ni Adrian na kapag may nahanap ito na bakante, sa munisipyo ay agad niyang yayayain si Lenny na magtrabaho doon. Nagpatuloy naman ang dalawa sa kanilang pagkwekwentuhan tuwing umaga. Minsan nga itong si Lenny ay nagtataka kung bakit ang lalaking kanyang nakakausap na puno ng mga knowledge ay naging isang pulubi. Halata kasi sa kilos at pananalita ni Adrian na siya ay matalinong tao para kay Lenny, kaya nagtataka na lang itong si Lenny
kung ano ang nangyari kay Adrian, ngunit ayaw naman nitong magtanong ng basta-basta. O kuya, ang aga mo ngayon ah. Maagang nagutom iha. May tinapay ka ba dyan? Tanong muli ni Adrian kay Lenny. Saglit kukuha po ko. May bago kaming tinapay kaya ipapatikim ko sa'yo yun. Ganun ba? Mas lalo tuloy akong nagutom. Natawa na lang si Lenny at agad na pumasok sa shop para kumuha ng tinapay. Lumabas ito at ibinigay kay Adrian ang tinapay. Natuwa naman itong si Lenny nang nakitang ine-enjoy ni Adrian ang kanyang binigay at nagpatuloy na lang sa kanyang paglilinis sa labas ng shop. Masayang nagkwekwentuhan sina Lenny at Adrian. Nang nalaman ng boss ang ginagawa ni Lenny, inisip niyang kumukuha ng tinapay si Lenny at pinapamigay sa pulubi na laging nakatambay sa labas ng kanilang shop. Nakaramdam ito ng galit nang hindi man lang alam na lahat ng kinukuha ni Lenny na tinapay ay binabayaran niya ito. Sa'yo ba tong shop? Para magpamigay ka ng tinapay sa pulubi? Galit na tanong nga ng matanda. Pero boss, ginamit ko naman po yung sarili kong pera sa tinapay po na binibigay sa kanya eh. Nagbabayad po ako. Anong gusto mong sabihin? Na nagsisinungaling ako? Inis na pagtatanong nga ng matanda. Hindi naman po boss. Pero gusto ko lang pong sabihin na sariling pera ko po yung ginamit ko sa mga tinapay na binigay ko sa pulubi. At sa sobrang bait mo, umalis ka na rito at samahan siya sa pagiging pulubi. Sisante ka na. Galit na pagsigaw ng matanda. Hindi naman na nakapagsalita si Lenny dahil paulit-ulit na sinigaw ng matanda na umalis na ito. Hindi na napigilan ni Lenny ang kanyang kalungkutan ang umalis na sa shop. Napansin naman ni Adrian si Lenny na tumatakbo palayo sa shop habang umiiyak. Sinundan nito si Lenny at nakita niyang may mga batang tumakbo sa kanya palapit habang tinatawag siyang ate. Naawa naman si Adrian. Hindi niya inakala na breadwinner pala itong si Lenny, nakapagtapos ng pag-aaral ngunit hindi matanggap-tanggap sa trabaho. Hindi man alam ni Adrian ang nangyari ngunit naintindihan niya na ang dahilan ng pag-iyak ni Lenny. Maaring naalis siya sa trabaho kaya siya humihingi ng tawad sa kanyang mga kapatid na naghahanap ng tinapay na galing sa kanya. Pinatawag niyo daw po ako, sir? Curious na tanong nga ng sekretary. Gusto kong pumunta ka sa bread shop. Sa may hindi kalayuan dito at tanungin kung bakit inalis ang isang trabador na si Lenny. Sige po, masusunod, sir. Yun lang po ba? Seryosong tanong ng sekretary. Tumango naman si Adrian at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Ilang oras ang nakalipas ay bumalik na ang kanyang sekretary at sinabi ang dahilan ng pagpapaalis sa trabaho kay Lenny. Nakaramdam ng galit si Adrian dahil lamang sa pagbibigay ni Lenny sa kanya na nag-disguise na pulubi ay inalis na siya sa trabaho. Hindi ko inakala na may ganitong mga tao na kasama. Ang sabi po ng ibang nagtatrabaho doon, nagbago po ang trato sa kanya ng boss noong hindi siya sinagot ni Lenny. Seryoso at kalmadong pagbabalita naman ng sekretary kay Adrian. Natawa naman si Adrian sa sobrang galit. Hindi niya inakala na pinahirapan ng matanda si Lenny dahil lamang hindi siya ginusto ng dalaga. Pinaimbestigahan naman ni Adrian ang nagmamay-ari sa shop. Malakas ang pakiramdam nito na hindi lamang iyon ang ginagawang mali ng matanda. Sinunod naman ito kaagad ng sekretary samantalang si Adrian ay nagpalit ng kanyang damit para dalawin si Lenny sa kanyang bahay. Mukhang malungkot ka. Tanong ni Adrian kay Lenny. Kuya? Ano pong ginagawa niyo rito? Hindi na kita nahanap pa. Sa shop kaya dito ako nagpunta. Sorry kuya. Wala na kasi akong trabaho eh. At wala na rin tuloy ako maibibigay na tinapay o kaya pagkain sa'yo. Saad naman ni Lenny na parang siya pa talaga ang may kasalanan. Napabuntong hininga naman si Lenny at malungkot na napatingin sa malayo. Dati-rati ay si Lenny ang laging nagbibigay ng pagkain kay Adrian. Ngayon naman si Adrian ang nagbigay ng pagkain kay Lenny.
Nagulat naman si Lenny. Gusto niya sana tanungin kung saan nakuha iyon ni Adrian. Ngunit nang nginitian siya ni Adrian, ay napangiti na lang din ito at nagpasalamat kay Adrian. Muling namangha naman itong si Adrian nang hindi man lang kumuha ng pagkain si Lenny at pinamigay niya sa kanyang mga kapatid. Tanging mga tira-tira na lang ng kanyang mga kapatid ang kinain ni Lenny. Lenny, anong balak mo ngayon? Tanong nga ni Mayor na ngayon ay nagpapanggap na pulubi. Sa totoo lang po, hindi ko na talaga alam eh. Wala naman po akong mahanapan ng trabaho. Meron akong alam, gusto mo bang subukan? Saan naman? Lahat gugustuhin at susubukan ko. Nabalitaan ko na naghahanap daw ng sekretarya si Mayor ah. Pero kuya, matatanggap ba ako dun? Walang mawawala kung susubukan mo, malay mo. Yun na pala ang para sa'yo, di ba? Napaisip naman ng malalim si Lenny. Muli siyang binigyan ng kasiguraduhan ni Adrian na magiging okay ang lahat. Nag-ayos naman si Lenny ng kanyang sarili kinabukasan. Sobrang kinakabahan ito, ngunit sa tuwing naiisip niya ang sinabi ni Adrian na magiging okay lang din ang lahat, ay matapang itong nagpunta ng munisipyo. Inaantay naman ito ni Adrian sa munisipyo. Para mag-apply ito, sinabihan naman niya ang kanyang mga tauhan na si Lenny ang kanyang tatanggapin bilang sekretary nito. Hindi ko inakala na magiging personal secretary ako. Nakangusong sabi ng dating sekretary na sa office nga ni Adriana si Ace. Well, halos personal secretary naman na kita sa mga pinaggagawa mo. Kaya why not, hindi ba? Siguraduhin mo lang sir na mas mataas ang sahod ko sa'yo kaysa sa munisipyo ah. Seryosong sabi naman ni Ace. Huwag kang mag-alala. Anyways, nagawa mo na ba yung mga inuutos ko? Lahat ng tungkol sa matandang yon nasa lamesahan mo sa opisina, sir. Malumani na sabi nga ni Ace. Napangiti naman si Adrian. Mas bagay nga talaga maging personal assistant niya, si Ace, kaysa maging sekretary lang bilang mayor. Nang sinabi sa munisipyo na dumating na si Lenny at kanilang ini-interview, ay agad na nagpunta na si Adrian sa munisipyo kasama si Ace. Lumipat na rin kasi si Ace at tumitira na sa mansyon ni Adrian simula noong napag-usapan nilang mag-resign si Ace sa munisipyo bilang sekretary nito at magtrabaho sa kanya mismo bilang PA niya. Mukha mang ayaw ni Ace ang bago niyang trabaho dahil sa pagrereklamo niya kay Adrian. Ngunit wala itong problema sa kanya dahil mataas ang tingin niya kay Adrian simula noon at hinding-hindi magbabago iyon sa hinaharap. Dito yung table. Tatawagin ka parate ni Mayor kaya siguraduhin mo nga sa table ka parate. Makakapag-break ka lang kapag lumabas si Mayor or may meeting. Sa likod mo ay ang office ni Mayor. Kausapin ka lang ni Mayor mamaya. Sunod-sunod na sabi nga ng babae kay Lenny na natanggap ka agad bilang sekretary ni Mayor. Maraming salamat po talaga. Hindi ko pa rin po talaga inakala na matatanggap ako dito. Parang ang nasa ibabaw ng ulap si Lenny. Hindi ito makapaniwala na matatanggap ito bilang sekretary ni Mayor at magtratrabaho mismo sa munisipyo. Once na nagtrabaho kasi sa munisipyo, ay paniguradong matatanggap kahit saan maliban na lang kapag may bad record ito. Sobrang nagpapasalamat si Lenny sa pulubi na yon dahil kung hindi dahil sa kanya ay hindi siya magkakaroon ng trabaho. Umupo naman si Lenny sa kanyang pwesto sa harap ng opisina ni Mayor. Bigla itong tumayo nang nakitang naglalakad na papasok si Mayor at binati ito. Good morning po, Mayor. Ako po si Lenny, ang bago ninyong sekretary. Pagpapakilala nga ni Lenny. Magandang umaga, Lenny. Ace, tulungan mo si Lenny na masanay sa bago niyang mga trabaho. Seryosong saad nga ni Adrian. Tumango naman si Ace at lumapit kay Lenny. Napangiti naman si Ace ng patago nang nakita si Lenny bilang kanyang sekretary. Hindi ito nag-alala kahit konti dahil alam niyang paniguradong magagawa ni Lenny nang maayos ang kanyang trabaho. Pagpasok ni Adrian ay agad niyang binasa ang pag-iimbestiga ni Ace sa matandang dating boss
ni Lenny. Marami palang nagsasabi na laging pabago-bago ng trabahador itong matanda dahil sa kanyang kamanyakan at pagpapahirap sa mga kababaihan na nagtratrabaho sa kanya. Hindi lang iyon ay may iba pang ilegal na gawain itong matanda, may patago siyang sugalan at nagbebenta pa ito ng mga droga. Tama nga ang kanyang pakiramdam sa matanda, agad niyang pinatawag ang mga kapulisan at ibinigay ang mga impormasyon sa kapulisan. Binili naman ni Adrian ang bread shop upang hindi mawalan ng trabaho ang mga andon. Nalaman kasi ni Adrian na ang ibang trabahador doon ay part-timers na nag-aaral pa, kaya naman hindi niya pwedeng hayaan na masara ang bread shop matapos makulong ang may-ari. Grabe, kaya palang pangit ang ugali kasi sangkot sa illegal na gawain. Napahiling-hiling na nga lamang sa Lenny. Ano yung binabasa mo? Biglang tanong naman ni Adrian. Balita po sa page, sa bayan natin, Mayor. Sagot naman ni Lenny. Yung matandang yun? Hindi ba dati mo siyang boss? Opo. Kaya nga po, kahit pa paano okay na din sa akin. Dahil ang mga dati kong katrabaho ay makakapagtrabaho na ng maayos doon. Salamat, Mayor. Napangiti naman si Adrian at pumasok na sa kanyang opisina. Sa pagpasok ni Adrian sa kanyang opisina ay biglang nagtaka si Lenny kung paano nalaman ni Adrian kung saan siya nagtrabaho dati. Inisip na lang ni Lenny nang dahil nakalagay ito sa kanyang resume, hindi na lang nito alam na ni isang beses o mahawakan ng pinasa niyang resume ay nabasa o nakita ni Adrian. Hindi naman nagtagal ay naging komportable na si Lenny sa kanyang bagong trabaho. May pagka-stricto man si Ace sa pagtuturo ng mga dapat niyang gawin, ngunit mabait pa rin ito sa kanya. Kaya naman ngayon, kahit wala na si Ace, ay nagagawa niya na ng maayos ang kanyang trabaho. Kamusta nga pala ang pagiging sekretary ko matapos ang isang buwan? Bigla ang tanong ni Adrian sa kanya. Naku, napakasaya ko po. Nabilhan ko lahat ng mga kapatid ko ng kanilang gagamitin sa eskwela. Pasukan at may natira pa nga po sa sahod. Yun po ang pangkain namin. Mabuti naman kung ganun. Bagay mo ang laging nakangiti, Lenny. Nagulat naman si Lenny sa biglaang puri sa kanya ni Mayor, ngunit mas nagulat ito dahil ang pagkarinig niya ay parang ang pulubi na nakikipag-usap sa kanya. Umiling-iling na lang si Lenny habang naglalakad palabas ng opisina para alisin ang iniisip na magkaparehas ang pulubi at si Mayor. Nang tumagal ay naging malapit naman ang loob ni Adrian kay Lenny. Mas lalo kasi nitong nakita ang kabaitan at kasipagan ni Lenny na hindi niya mapigilang maengganyo sa kanya. Tapos ka nang kumain ng lunch? Tanong ni Adrian. Opo, Mayor. Bakit niyo po naitanong? Meron kang ano rito, sa gilid mo. Tinuro naman ni Adrian ang gilid ng kanyang labi. Agad namang pinahid ni Lenny ang kanyang bibig, ngunit hindi maalis-alis ang nasa kanyang labi. Kaya naman tumayo itong si Adrian at pinahid ang nasa bibig ni Lenny. Namumula at nanlalaki mga mata ni Lenny na nakatingin kay Adrian habang seryoso itong pinapahid ang labi ni Lenny. Magsasalita na sana ito nang bigla niyang nakita si Lenny na nakatitig sa kanya na namumula. Maraming salamat po. Andiyan na po yung papeles na pinapakuha ninyo sa lamesa. Sige, salamat. Dali-daling umalis si Lenny at tumakbo papuntang banyo habang si Adrian naman ay inisip ng mabuti ang nangyari. Napaawang na lang ang kanyang mga bibig nang na-realized ang kanyang ginawa. Nakatitig ito sa bibig ni Lenny at pinunasan ito. Kung pelikula lang iyon ay ang susunod na mangyayari ay ang hahalikan ng lalaki ang babae. Napahampas naman si Adrian sa kanyang noo. Simula noon ay nahalata ni Adrian ang pagkailang ni Lenny sa kanya. Sinubukan niya itong kausapin, ngunit hindi makatingin si Lenny sa kanya. Gagawin ko. Paulit-ulit na sabi ni Ace sa tabi ni Adrian.
Ano bang trip mo? Tanong na tuloy ni Adrian sa kanya. Wala lang sir. Nung pagmasdan mo kasi si Miss Lenny, parang yun ang sinasabi ng utak niyo. Kung ano ang gagawin mo. Nakangising sabi nga ni Ace na parang nangaasar kay Adrian. Napanguso na lang si Adrian at muling napatingin kay Lenny. Hindi maintindihan ni Adrian kung bakit hindi ito mapakali dahil sa inaasta ni Lenny sa kanya. Pakiramdam nito ay mas lalong lalayo ang loob ni Lenny kung wala siyang gagawin. Hindi na lang alam ni Adrian na hindi naiilang si Lenny sa kanya o di kaya iniiwasan ito kundi dahil sa tuwing nakikita o naririnig ni Lenny, si Adrian ay bumibilis ang tibok ng kanyang puso na parang sasabog ang kanyang dibdib na hindi niya alam ang kanyang gagawin. Ano ba tong nangyayari sa akin? May sakit ba ako? Nag-aalalang tanong nga ni Lenny sa kanyang isipan. Hindi naman tumigil si Adrian at kinulit ng kinulit si Lenny hanggang sa makayanan ulit ni Lenny ang makipag-usap kay Adrian ng maayos. Ngunit mas lalong napapaiwas si Lenny kay Adrian. Hanggang sa isang araw ay hindi na nakayanan ni Adrian ang nangyayari kaya pinatawag niya si Lenny sa kanyang opisina at pinalabas si Ace. Bakit mo ko iniiwasan? Tanong na Adrian sa babae. Hindi po sir Bakit ko naman iiwasan ang boss ko? Dahil ba to sa pagpahid ko sa labi mo nung nakaraan? Namula agad ang buong mukha ni Lenny. Nanlaki ang mga mata ni Adrian nang nakita ang ganong reaksyon ni Lenny at namula rin ang kanyang muka. Napatingin na lang sa gilid si Adrian at napahawak sa kamay ni Lenny. Ayaw mo bang mga ganon? Tanong nga ni Adrian. Hindi po kasi maintindihan Lagi na lang pong bumibilis ang tibok ng puso ko sa tuwing nakikita ka o naririnig ko po ang boses mo. Ganun ba? Nalulungkot kasi ako na hindi ko nakikita ang ngiti mo. Biglang banat pa nga ni Adrian. Parang nagwawala ang buong katawan ni Adrian, pati na rin ang kanyang utak na hindi niya magawang makapag-isip ng diretsyo. Hindi nito maintindihan kung bakit ganun na lang ang lumalabas sa kanyang bibig at bakit niya pa hinahawakan ang kamay ni Lenny. Hindi rin naman alam ni Lenny kung ano ang sasabihin niya or kung ano ang gagawin niya sa sitwasyong iyon. Nang naglakas loob ang dalawa, ay dahan-dahan nilang tinignan ng mag-isa. Napalunok ng laway si Adrian habang nakatingin kay Lenny. Lumayo na lang sina Lenny at Adrian. Sa isa't isa nang biglang umubo si Ace at seryosong nakatingin sa kanila. You may go, Lenny. Anong kailangan mo, Ace? Meron pong gustong kumausap sa inyo sa lobby. Seryosong sabi nga ni Ace. Dali-dali namang inayos ni Lenny ang kanyang sarili at lumabas ng opisina ni Adrian para kausapin ang bisita ni Mayor bago ito iharap sa Mayor. Ayaw kasi ni Adrian ang magtanong-tanong pa or mahabang usapan. Gusto nito ay diretsahan na kaya naman inaalam muna ni Lenny ang lahat para kay Adrian. Napabuntong hininga na lang si Adrian habang pinagmamasdan si Lenny na naglalakad palayo sa kanyang opisina. Gusto ko lang sanang tanungin, virgin pa kayo no? Nakangising tanong ni Ace. Bakit? Ano naman ngayon? Problema ba yun? Hindi naman sa ganun sir. Hindi ko lang inakala na virgin pa pala kayo at mukhang may gusto sa inyo si Miss Lenny. Diretsahang sabi ni Ace. Gusto siya? Sa akin talaga? Pero mukhang hindi niya rin naman alam na may gusto siya sa'yo Nakangiting sabi pa nga ni Ace na parang na-excite pa nga. Nawala naman agad ang ngiti ni Adrian. Naisip nito na bakit siya natuwa noong nasabi ni Ace na may gusto si Lenny sa kanya. May gusto rin nata ako sa kanya. Meron sir, halata naman Bakit ba andito ka pa? Wala ba akong pinapatrabaho sa'yo ha? Natawa na lang ng patago si Ace at nagpaalam na kay Adrian bago lumabas sa opisina ni Adrian. Sa mga sumunod na araw ay sa tuwing nakikita ni Adrian si Lenny ay hindi niya mapigilan ang sarili na hindi lumapit sa dalaga. Kapag nakikita niya ito ay iiwan niya lahat ng kanyang ginagawa para lapitan ito
at kausapin. Hindi naman ito pinag-usapan ng kakaiba ni Lenny at masayang nakikipagkwentuhan kay Adrian. Minsan pa ay kapag may meeting si Adrian sa labas ng munisipyo ay lagi siyang bumibili ng pagkain o kaya ng Starbucks para kay Lenny. Grabe sir. Kahapon Starbucks, ngayon naman milk tea. Tataba po ako nito sa ginagawa niyo. Ang saya pala maging sekretarya niyo. Natutuwa naman na saan ni Lenny. Sa'yo lang ako nagkaganito. Ikaw lang kaisa-isang taong iniisip ko parati ng ganito. Biglang sabi ni Adrian, ano sir? Gulat na tanong ni Lenny. Nanlaki ang mga mata ni Adrian nang na-realize niya ang kanyang sinabi. Dali-dali itong nagpaalam kay Lenny at pumasok sa kanyang opisina. Inulit naman ni Ace ang sinabi ni Adrian kay Lenny na naging rason ng pamumula ng buong muka ni Adrian. Seryoso sir? Yun ang mga banat mo? Pigil sa tawa na pagtatanong pa nga ni Ace. Tigilan mo nga ako. Bago mo ako pagtawanan, siguraduhin mo munang may girlfriend ka. Natigilan naman si Ace at napasimangot. Naalala nito na kahit virgin ang kanyang boss, siya naman ay wala man lang nakakausap na babae na pwede niyang maging kasintahan. Napangisi naman si Adrian nang nanahimik ang kanyang personal secretary. Nanahimik ka ata. Masakit ba? Ako may chance ako maging kami ni Lenny. Ikaw wala ka atang kausap na isang babae eh. Hindi ba dahil kasalanan mo yun? Lagi mo na lang akong pinapatay sa trabaho. Inis na sagot ni Ace kay Adrian. Natawa na lang si Adrian sa pagrereklamo ni Ace. Nagpatuloy sa pangungulit si Adrian kay Lenny hanggang sa naging normal na ang kanilang pag-uusap ni Lenny. Lagi ring bumabanat si Adrian kay Lenny na ikinamumula ng buong mukha ni Lenny. Isang araw ay niyaya ni Adrian si Lenny na lumabas para kumain. Hindi naman nagawang humindi ni Lenny, ngunit sa huli ay pumayag rin ito. Sa araw ng kanilang paglabas ay napapansin ni Lenny ang pagkahawig ni Adrian at ng pulubi, lalong-lalo na ang pananalita nila. Kanina ka pa natingin sa akin na may dumi ba ako sa mukha? Wala sir, sorry po. Naalala ko lang kasi ang kaibigan ko bago ako nagtrabaho sa munisipyo at naisip ko kung kamusta na kaya siya. Sino naman? Hindi sa pambabastos po sir. Naalala ko kasi sa'yo ang kaibigan kong pulubi. Siyang nagsabi sa akin na mag-apply sa munisipyo. Matagal ko na nga siyang hinahanap pero hindi ko naman siya mahanap. Gusto ko lang sana siyang kamustahin o kaya bumawi man lang pero hindi ko siya nakita pang muli. Nanigas naman ang buong katawan ni Adrian. Nawala na sa kanyang isipan ang pagpapanggap niya bilang pulubi at hindi pa niya naamin kay Lenny iyon. Kabadong tumingin si Adrian kay Lenny at tinanong kung paano sila nagkakilala. Inikwento naman ni Lenny lahat kay Adrian. Hindi alam ni Adrian na lagi pala siyang iniisip ni Lenny na nakaramdam ito ng pagsisisi sa kanyang pagsisinungaling. Kunwari Lenny, kapag nakita mo siya ulit at nalaman mong hindi pala siya pulubi, magagalit ka? Tanong nga ni Adrian. Hindi po. Hindi ko alam kung ano ang kanyang rason sa pagpapanggap na pulubi kaya hindi ko na yun pakikialaman pa. Ang sa akin lang sana sinabi niya. Gusto ko po kasi talaga magpasalamat sa kanya. Nanahimik si Adrian. Namamangha ito kay Lenny at sa kanyang kabaitan. Kaya naman kapag nakakuha na ng lakas ng loob at tamang tiyempo si Adrian, ay nangako ito sa kanyang sarili na aaminin niya ang lahat kay Lenny. Nagpatuloy naman sa pagpapasyal sina Lenny at Adrian hanggang sa naisipan na nilang pumunta ng restaurant para kumain. Hindi nga mapakali itong si Lenny dahil halatang panay mayayaman ang nasa restaurant at nako-conscious ito sa kanyang itsura. Sir, ayos lang po ba na andito ako? Wala namang problema, bakit? Para ata sa mga mayayaman lang to sir Kinakabahang saad nga ni Lenny. Hindi yan, para sa lahat to. Huwag kang mag-alala. Pwedeng-pwede ka sa mga lugar na katulad dito tsaka pwede bang tawagin mo ako sa pangalan ko? Kahit kapag tayong dalawa lang magkasama.
Saad naman ni Adrian. Sige po, Adrian. Medyo naninibago pa nga na saad ni Lenny. Bumilis ang tibok ni Adrian. Naisip nito na malakas na nga siguro ang kanyang tama kay Lenny para makaramdam ng ganong klaseng saya sa simpleng pagtawag lang ni Lenny ng kanyang pangalan. Sa buong araw na magkasama ang dalawa ay walang sawa silang nagkwekwentuhan. Hindi rin alam ni Lenny kung bakit sobrang komportable niya kay Adrian. Kahit na minsan kapag nginingitian siya ni Adrian ay lagi na lang parang sasabog ang kanyang dibdib. Mukhang may palaro doon ah. Tara tignan natin. Parang bata pa nga na aya ni Adrian. Hindi nga siya nagdadalawang isip na ipakita nga ang ibang side niya kay Lenny. Nanlaki ang mga mata ni Lenny nang biglang hinila ni Adrian ang kanyang kamay papunta sa lugar kung saan may palaro. Namumulang napangiti itong si Lenny habang sinusundan si Adrian na masayang tumatakbo papunta sa palaro na parang bata habang hawak-hawak ang kanyang kamay. Hindi kasi inakala ni Lenny na merong ganong klaseng side. Si Adrian na sobrang nakyukyutan nito. Masayang nagsama sina Adrian at Lenny sa kanilang paglabas. Dahil din sa kanilang paglabas, ay mas lalo nilang nakilala ang isa't isa. Nang hinatid ni Adrian si Lenny sa kanilang bahay, ay matamis. Nanginitian ito ni Adrian. Maraming salamat sa araw na to. Saad nga ni Lenny. Nag-enjoy ka ba? Kasi ako sobra. Oo naman. Sobrang nag-enjoy rin po ako. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi ah. Jolly na saad naman ng babae. See you tomorrow. Tumango-tango si Lenny at kumaway kay Adrian na kumakaway din pabalik sa kanya habang naglalakad palayo. Nagtaka na lang itong si Lenny nang biglang tumigil si Adrian sa paglalakad at lumingon sa kanya. Taas kilay na tinignan ni Lenny si Adrian na parang tinatanong kung may problema ba, ngunit ngumiti lamang si Adrian sa kanya at marahang hinaplos ang pisngi ni Lenny. Namula agad ang mukha ni Lenny, ngunit hindi niya magawang iiwas ang kanyang mukha at mga mata kay Adrian. Pakiramdam niya ay parang may magnet ang mga mata ni Adrian na hindi niya maalis-alis ang kanyang pagtingin dito. Dahan-dahan namang nilapit ni Adrian ang kanyang mukha kay Lenny at hinalikan ito sa kanyang labi. Napaawang ang bibig ni Lenny at napahawak sa kanyang labi na ikinatuwa ni Adrian. Sige, mauna na ako. Saad pa nga ni Adrian. Sige. Kahit na hindi na makita ni Lenny si Adrian, sa kalawakan ay nakatayo pa rin ito at nakatitig sa malayo. Hindi niya inakala na mahahalikan siya ni Adrian, na alam ni Lenny na may nararamdaman na siya kay Adrian. Buong gabing inisip ni Lenny ang paghalik ni Adrian sa kanya. Maraming mga katanungan ang tumakbo sa kanyang isip. May gusto rin kaya siya sa akin? Bakit niya ako inalikan? So ibig sabihin ano ng relasyon namin? Sunod-sunod na pagtatanong nga ni Lenny sa kanyang isipan. Kinabukasan hindi mapakali si Lenny at nang dumating si Adrian tumayo kaagad dito para batiin nga si Adrian. Masayang binati rin naman ito ni Adrian at kinumusta ang kanyang tulog. Maayos naman ang tulog ko sir, kayo po. Hindi ko nga magawang matulog ng maayos eh. Buti ka pa. Ano po? Ano po bang problema? Tumingin sa kapaligiran si Adrian nang makita nga niyang walang masyadong tao at lumapit ito kay Lenny at bumulong. Hindi kasi maalis-alis sa isipan ko yung halikan natin. Namula ang buong mukha ni Lenny at napatulala. Napangiti na lang si Adrian at pumasok sa kanyang opisina. Hindi maalis-alis ni Lenny ang kanyang pamumula. Kaya naman nang pumasok si Adrian sa kanyang opisina ay nagpunta ito sa CR at naghilamos. Seryosong napatingin si Lenny sa salamin. Kumalma ka please. Kalma ka puso ko, kalma. Napahilamos na nga lamang si Lenny sa kanyang muka nang muling inisip ang paghalik ni Adrian sa kanya. Nang inihatid dito sa kanya at napatanong sa sarili. Ano kayang ibig sabihin nun? Bakit nga kaya ako hinahalikan? Kapag dalawa lang sina Lenny at Adrian, ay hindi napipigilan ni Adrian
ang magpapansin kay Lenny. Hindi niya rin mapigilan na kulitin o di kaya bumanat kay Lenny, ngunit nagtaka na lang ito nang pagdating ng hapon ay hindi na mag-react si Lenny sa kanya at mukhang malungkot. Kaya naman inantay ni Adrian si Lenny na matapos sa kanyang trabaho at tinawagan ito. Nagtaka pa nga itong si Lenny kung sino ang tumatawag sa kanya, ngunit natahimik ito nang narinig ang boses ni Adrian. Pwede ba tayong mag-usap? Kita dito sa parking lot. Pakiusap nga ng lalaki. Sige po. Agad namang pumunta si Lenny. Naisip rin kasi nito na mas magandang tanungin na lang niya si Adrian kaysa sa pinoproblema niya ang kanyang mga katanungan. Alam rin kasi ni Lenny na mabait si Adrian, kaya sasagutin niya ang kanyang mga katanungan ng maayos. Pagdating ni Lenny sa parking lot, ay nakita niya si Ace na nakatayo. Kumayaw ito sa kanya at itinuro ang sasakyan. Sumakay naman si Lenny at nakitang nakangiti sa kanya si Adrian, kaya agad itong umiwas sa kanyang paningin. Nabahala naman si Adrian sa biglang pag-iwas ni Lenny sa kanya ng paningin. Balak lang sana ni Adrian ay ang kumain sila sa labas, ngunit dahil gusto niyang makausap ng masinsinan ay naisip niya na lang na doon sila sa kanyang kondo. Tawagin niyo na lang ako, sir, kung may kailangan kayo. Pagpapaalam nga ni Ace. Tumango naman si Adrian at binuksan ang sarili niyang kondo. Mayroon din namang kondo si Ace sa tapat ng kondo ni Adrian para lagi nga silang magkasama. Wala po kayong kasama dito? Nagtatakang tanong ni Lenny. Mas gusto ko kasi na mag-isa, kaya hindi ako bumibili ng bahay ko. Lumipat lang din si Ace sa kabilang kondo para mas malapit sa akin. At naging personal secretary ko siya. Paano po kapag nagkasakit kayo? Wala kayong kasama. Kaya kapag ako nagkasakit, alagaan mo ko Banat naman ni Adrian. Namula naman ang mukha ni Lenny at agad na umiwas ng tingin. Napapansin ni Adrian na may gustong sabihin si Lenny, kaya naman pinaupo niya ito sa sofa at pinagtimpla ng kape. Nang nakaupo na rin si Adrian sa tapat ni Lenny, ay inantay nitong magsalita si Lenny. Ano kasi? Magsasalita pa nga sana si Lenny pero naputol nga ito. Okay lang, sabihin mo sa akin ng lahat. Ang nasa isip nga ni Adrian ay sasabihin nito ni Lenny. Natigilan siya ni Adrian. Hinanda naman ni Adrian ang kanyang sarili, ngunit laking gulat ng iba nang lumabas sa bibig nga ni Lenny. May gusto po akong sa inyo. Biglang saad nga ng babae. Ano? May gusto po ako sa inyo. Kaya sobrang saya ko po nung hinalikan niyo ako, ngunit ayoko naman pong maging ilusyonada at umasa. Kaya gusto ko pong tanungin kung bakit niyo ako hinalikan. Pakiramdam ko kasi minsan may gusto rin naman talaga kayo sa akin, pero minsan pakiramdam ko nakikipaglokohan lang kayo sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Adrian at hindi napigilan na mapangiti sa sobrang kilig. Inaasahan niyang sasabihan siyang tigilan siya ni Lenny, ngunit sasabihin pa lang gusto din siya nito. Nagpatuloy naman sa pagsabi ng totoong nararamdaman si Lenny. Natigilan na lang ito nang biglang hinalikan siya ni Adrian sa labi. Masayang masaya ako, Lenny. Saad ni Adrian. Po? Ang saya ko dahil gusto mo din pala ako. Isa lang may sasagot ko sa mga katanungan mo. Gusto rin kita. Gustong gusto kita. Pero bakit mo naman ako inunahang umamin sa'yo? Natawa na nga lamang sila. Pero totoo ba to? Tanong nga ni Lenny. Tumango-tango si Adrian at niyakap ng mahigpit si Lenny. Niyakap din naman ito pabalik ni Lenny, ngunit biglang nawala ang mga ngiti ni Adrian sa kanyang muka. Dahan-dahan niyang tinulak si Lenny palayo sa kanya. Nagtaka naman itong si Lenny kung bakit biglang nalungkot si Adrian. Pero bago ang lahat, may gusto muna sana akong aminin sa'yo. Ano po yun? Kinakabahan na tanong nga ni Lenny. Ako talaga yung pulubi na yon, Lenny. Inamin at sinabi ni Adrian ang lahat. Ang kanyang rason bakit siya nagpanggap na pulubi, kung paano niya nakita si Lenny
at paano siya naging malapit dito. Inaasahan ni Adrian na magagalit si Lenny nang bigla niya itong narinig na tumawa. Nanlalaki ang mga mata ni Adrian Na nakatingin nga dito. Alam ko po yan, kahapon pa po. Saad naman ni Lenny. Ha? Paano? Ang mga mata niyo po. Bakit ang mata ko? Parehas naman tayong kulay ng mata. Mga mata niyo na punong-puno ng sincerity. Pananalita niyo. At lalong-lalo na ngiti niyo. Nang nagpaalam kayo kagabi na umuwi, nakita kong likod ng pulubi na yon. Parehas na parehas ang itsura niyo na naglalakad paalis sa bahay. Nakahinga naman ng maluwag si Adrian at napangiti. Muli nitong inamin ang kanyang nararamdaman kay Lenny at ganun din si Lenny. Napalunok si Adrian sa kaba, ngunit lakas loob niyang hinalikan si Lenny sa kanyang mga labi. Napakapit naman si Lenny sa dibdib na parte sa damit ni Adrian. Parehas ay namumula ang kanilang mga muka. Naisip ni Lenny na mangyayari na ang pagtatalik. Kinabahan naman ito at tinignan si Adrian sa kanyang mga mata. First time ko po eh. Kaya sana po alagaan niyo ako ng maayos. Napatawa na nga lamang din si Adrian. Huwag kang mag-alala, first time ko din. Aaralin nating dalawa. Natawa na nga lamang din si Lenny at muling nakipaghalikan kay Adrian. Napahawak na nga lamang dalawa sa kanilang mga kamay habang naghahalikan. Ilang minuto ang lumipas ay nakaramdam na nga ng init ng katawan ng dalawa. Lumalim ng lumalim ang kanilang paghahalikan at tinayaan nga nilang magsalita ang kanilang nararamdaman. Hindi na rin napigilan ni Adrian ang kanyang sarili. Kahit na wala itong kaalam-alam sa pagtatalik ay sinundan na nga lamang niya ang kanyang nararamdaman. Ang kanyang mga kamay lumakbay kay Lenny at marahan nga niya itong hinaplos hanggang sa inalis na nga nito ang saplot ni Lenny. Hindi na nga napigilan pa ni Lenny ang kanyang sarili at napaungol na nga lamang. Sinubukang hawakan ni Adrian nga ang pangibaba ni Lenny at hindi naman ito pumalag. At dahan-dahan na nga nilang mas pinaligaya ang isa't isa. Malalakas sa ungol ang kumawala sa bibig ni Lenny habang lumalakas nga ang paghinga ni Adrian. Mabilis at malakas ang kanilang ginagawa. Hanggang sa nailabas na nga nila ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Okay ka lang? Tanong nga ni Adrian. Ayos lang. Medyo masakit lang sa pangibaba. Hindi ko ata kayang maglakad. Pwede bang kausapin mo na ako ng maayos? Andito na tayo oh. Nagpopo ka pa rin? Napangiti naman si Adrian at hinalikan si Lenny sa labi bago natulog ang dalawa. Paggising ni Adrian ay ipinagluto niya ng breakfast si Lenny at sabay silang kumain. Laking gulat na lang ni Ace nang paglabas ni Adrian sa kanyang kondo ay mayroon pa rin si Lenny. Napasimangot naman si Ace. Naiinis ito na may jowa na ang kanyang boss samantalang siya ay napag-iiwanan na. Napansin naman ito ni Adrian at ngumisi kay Ace. Matapilok ka sana. Bulong pa nga ni Ace. May sinasabi ka, pinakamamahal kong personal secretary? Wala sir, congrats na lang. Nanditiring saad pa nga ni Ace. May problema ba? Wala. Hayaan mo na si Ace. Bitter lang talaga yan, wala kasing makausap. Kasi nga dahil sa'yo, inis na sigaw nga ni Ace. Natawa na lang si Adrian at sinabihan na ganun talaga ang totoong ugali ni Ace kapag sila lang. Seryoso ito sa trabaho ngunit kapag sila lang ay ganun ang kanyang ugali. Ito rin kasi ang nag-iisang kaibigan ni Adrian, ganun din naman si Ace. Si Adrian lang din ang kanyang kaibigan, kaya naman malapit sila sa isa't isa. Pagpasok sa munisipyo ay pagod na pagod si Lenny. Sinabihan na lang ni Adrian si Ace na tulungan si Lenny sa kanyang trabaho dahil masama ang pakiramdam ni Lenny. Wow, nag-enjoy ka tapos ako maghihirap? Inis na tanong pa nga ni Ace. Ipakikilala na kita sa mga kakilala kong babae. Lahat sila may connection sa ex mong baliw. Kaya wag na lang no? Seryosong sabi naman ni Ace. Speaking of that ex, nabalitaan ko babalik na daw sa Pinas ah. Ready ka na ba?
Masyadong mabait si Lenny para harapin yung ex mo na bruha. Na sobrang sama talaga ng ugali. Inis na sabi pa nga ni Ace. Umiling-iling na lang si Adrian. Inisip nito na mas magandang wag muna niyang i-anunsyo ang kanilang relasyon ni Lenny para kapag bumalik si Vivian ng kanyang ex ay hindi niya tatargetin si Lenny. Tama ang sinabi ni Ace. Masyadong mabait si Lenny at baka hindi niya makakayanan si Vivian. Masyadong busy si Adrian noong panahon na sila pa ni Vivian. Wala itong oras sa kanya dahil sa pangungumpa niya at sa kanyang sariling career. Hindi iyon nakayanan ni Vivian at ng lalaki. Masyadong nasaktan si Adrian at nakipaghiwalay. Ngunit matapos iyon lahat ng babaeng pinapakitaan ng interes ni Adrian ay pinapahirapan ni Vivian. Kaya mas minabuti ni Adrian na hindi na muna makipagrelasyon. Nagpunta sa ibang bansa si Vivian at naging tahimik ang mundo ni Adrian. Ngunit ngayon na may minamahal na siyang bago, ay saka naman babalik si Vivian sa bansa. Alamin mo ang mga galaw ni Vivian. Hindi na ako papayag na mangingialam pa o di kaya saktan ni Vivian si Lenny. Masusunod, Mayor. Seryosong sabi nga ni Ace. Sa kabila ng pagiging maingat nila Ace at Adrian, ay hindi naman nila inaasahan na nasa Pilipinas na pala si Vivian ng matagal. Dahil sa pagiging mayor ni Adrian, ay agad na kumalat ang relasyon nila Lenny at Adrian. Wala naman nangulit kay Adrian, lalong-lalo na kay Lenny dahil kay Ace. Kaya naman kahit nalaman ng lahat ang relasyon ni Adrian sa kanyang sekretary na si Lenny ay wala silang naging problema. Ngunit nang nabalitaan ito ni Vivian ay agad itong nagwala. Para sa kanya ay hindi pwedeng makuha ng iba si Adrian. Para sa kanya ay mas nararapat si Vivian kay Adrian. Kinabukasan na pagpasok ni Adrian ay laking gulat na lang nito nang nakita si Lenny na hindi mapakali sa harap ng kanyang opisina. Lenny, may problema ba? Tanong nga ni Adrian. Kaso may babaeng pumasok kasi sa opisina mo eh. Sinubukan ko kausapin pero tinapunan na lang ako ng dala niyang inumin. Napakunot ang noo ni Adrian at napatingin kay Ace. Suminyas naman itong si Ace na wala siyang nabalitaan tungkol kay Vivian. Pagpasok ni Adrian sa kanyang opisina ay laking gulat na lang nito nang makita si Vivian na mukhang galit na nakaupo sa kanyang opisina. Hanggang kailan mo ako paparusahan sa pagkakamali ko, ha? Galit na tanong nga ni Vivian. Ano bang pinagsasasabi mo, Vivian? Ilang taon na ang nakalipas. Wala na akong pakialam sa panloloko mo sa akin, Vivian. Tapos na tayo. Eh di bakit? Bakit ha? Bakit may karelasyon ka ng iba? Hindi makapaniwalang pagtatanong nga ni Vivian. Anong masama doon? Matagal na tayong hiwalay kaya bakit mo pa pinapakailaman kung may magiging karelasyon man akong iba? Akin ka lang, Adrian! Akin ka lang! Inis na sigaw pa nga ni Vivian. Kalmadong kinausap ni Adrian si Vivian. Ipinaintindi nito na wala na siyang nararamdaman kay Vivian at kahit galit sa ginawang panloloko sa kanya ni Vivian ay wala siyang nararamdaman na galit. Matagal na panahon na ang lumipas nang naghiwalay silang dalawa, kaya naman hindi maintindihan ni Adrian kung bakit ayaw pa siyang pakawalan ni Vivian. Ikaw ang nagkamali, pero bakit ako nagdudusa? Masaya na ako, Vivian. At kung talagang mahal mo ko, pakakawalan mo na ako. Teretsa ang saad ni Adrian. Napasinghap naman si Vivian. Dati-rati kapag ito ay nagpapakita ng galit agad, nahihiwalayan ni Adrian o lalayuan ng mga babaeng naliling sa kanya. Pero sa mga oras na yun, ay pinaglalaban ni Adrian ang kanilang relasyon ni Lenny. May nangyari na ba sa inyo? Hindi makapaniwalang tanong nga ni Vivian. Ano bang klaseng tanong yan? Hindi ka ba nakikinig sa mga sinasabi ko? Mahal ko si Lenny at matagal na akong walang nararamdaman sa'yo. Huwag mong isipin na mali ko to. O kahit na sino, dahil ikaw ang nagkamali, Vivian. At sa tingin mo, yung sekretary mo,
Hindi nagkakamali? Natatawang tanong pa nga ni Vivian. Pinaalis na ni Adrian si Vivian sa sobrang galit. Alam niyang hindi iyon magagawa sa kanya ni Lenny, ngunit malaki na lang ang takot ni Adrian na maulit muli ang sakit na kanyang naramdaman mula sa panluloko ni Vivian. Naging mahigpit si Adrian kay Lenny. Hindi nito pinapayagan na pumunta kahit saan-saan si Lenny, lalong-lalo na at hindi siya kasama. Ngunit isang araw nang nakatanggap ng tawag si Lenny mula kay Vivian, ay tinakasan niya ang mga bantay ni Adrian sa kanya upang makipagkita. Kinain ng kuryosidad si Lenny kung sino ang babaeng nakausap ni Adrian sa kanyang opisina, at nang sinabi sa kanyang dati niyang kasintahan, ay mas lalo itong napuno ng kuryosidad. Sinubukan niyang tanungin si Adrian tungkol doon, ngunit ni isang sagot ay wala siyang nakuha kay Adrian na nagbigay sa kanya ng seguridad. Hiwalayan mo si Adrian. Seryosong sabi pa nga ni Vivian. Ha? Bakit naman? Nagmamahalan kami. Nagmamahalan? O baka naman dahil mayaman siya? Kilala ko ang mga babaeng katulad mo. Magkukunwaring inosente para makuha ang gusto niya. Nakangising sabi pa nga ni Vivian. Hindi totoo yan. Minahal ko talaga si Adrian. Hindi dahil sa pera niya, kundi dahil sa kanya mismo. Palaban naman na saad ni Lenny. Tumawa ng malakas si Vivian. Sunod-sunod itong nagsabi ng mga masasakit na salita kay Lenny at sinabihan pa ito ng mga salitang nakakapagbaba ng tingin sa sarili. Ni minsan ay hindi naisip ni Lenny ang pinagkaiba ng mundo nila ni Adrian dahil hindi rin naman ito pinamuka sa kanya ni Adrian. Sa tingin mo, maraming may gusto ng relasyon niyo? Isipin mo nga, mayor pero ang kanyang girlfriend isang hampas lupa? Ano na lang sasabihin ng ibang tao? Seryosong sabi pa nga ni Vivian. Wala namang umayaw sa relasyon namin ah. Ano na lang pakialam namin sa mga tao, sa mga sinasabi nila? At ano namang pakialam namin sa kanila? Kung ginagawa naman niya ang mabuti. Napatawa na nga lamang si Vivian. Hindi mo talaga alam? Sarcastic na tanong pa nga nito at parang confident nga sa kanyang mga sinasabi. Pinakita ni Vivian ang mga screenshot ng mga comment ng tao sa kanilang litrato na kumalat sa social media. Maraming nagsasabi na pera lamang ang habol ni Lenny kay Adrian. May mga nagsasabi rin ng masasakit na salita kay Adrian dahil sa maling pagpili niya ng babae. Ayaw maniwala ni Lenny dahil para sa kanya, kapag may nangyaring ganun, ay sasabihin ni Adrian sa kanya, pero wala siyang nabalitaan. Panigurado pinagtakpan nito ni Ace. Trabaho niya rin naman kasi to eh. Pero nakakatawa ka. Masayang sabi nga ni Vivian na tila nangungutya. Hindi na nagsalita si Lenny at tumakbo paalis sa lugar kung saan sila nag-usap ni Vivian. Umuwi itong luhaan. Kahit na kinakausap ito ng pamilya ni Lenny, ay hindi ito sumagot at nagkulong sa kwarto. Umiyak nang umiyak si Lenny. Tinignan niya rin ang mga usap-usapan kay Adrian na mas lalong nagbigay lungkot kay Lenny. Sinisira kong imahe ni Adrian. Alam ng lahat kung gaano siya naghirap para makamit ang magiging mayor, pero dahil sa akin nasisira si Adrian. Nang tumakbo paalis si Lenny sa lugar kung saan sila nag-usap ni Vivian at umuwi, doon lamang siya muling nahanap ng mga tauhan ni Adrian. Nabalitaan ni Adrian na umuwing umiiyak si Lenny. Sa sobrang pag-aalala ay tinawagan agad ni Adrian si Lenny, ngunit hindi niya ito sinasagot. Kahit na natapos lahat ng meetings ni Adrian, ay ni isang text nito, hindi ni-replyan ni Lenny. Muli niya itong tinawagan ngunit hindi sumasagot si Lenny, kaya naman nagdesisyon na si Adrian napuntahan na lang si Lenny sa kanyang bahay. San ka pupunta? Nakaiting tanong nga ni Vivian. Akong dapat nagtatanong, anong ginawa mo rito? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na wala na akong interes sa'yo o di kaya wala na tayong dapat pag-usapan pa? Mukhang bad mood ka.
Dahil ba sa ng lalaki ang minamahal mo? Nakaising tanong pa nga ni Vivian. Anong ginawa mo? Wala. Nahuli ko siyang nanlalalaki. Sinabi kong layuan ka niya. Agad naman siyang pumayag. Basta wag ko lang daw ilabas ang litrato nila ng kanyang lalaki. Seryosong sabi nga ni Vivian. Hindi naman naniwala si Adrian. Lagi niyang pinapabantay si Lenny at walang kaalam-alam si Lenny sa relasyon. Kaya paano niya rin naman magagawang manloko kung alam ni Adrian sa kanyang sarili na siya ang una ni Lenny. Agad niyang pinaalis si Vivian, ngunit lumapit lamang si Vivian sa kanya at marahas siyang hinalikan sa labi. Tinulak naman ito kaagad ni Adrian, ngunit huli na ang lahat. Ang kasamahan ni Vivian ay kinuhanan sila ng litrato. Sabi ko naman sa'yo akin ka lang. Tumatawang sabi ni Vivian at nagpaalam na kay Adrian. Punong-puno ng takot si Adrian. Kaya naman, hindi na ito nagdalawang isip na puntahan si Lenny sa kanyang bahay upang tignan ang kanyang kalagayan. Agad namang pinapasok ng pamilya ni Lenny si Adrian. Kumatok si Adrian sa kwarto ni Lenny. Pagbukas ni Lenny ay nakita ni Adrian ang namumugtong mata ni Lenny. Agad na niyakap ito ni Adrian, kinausap upang alamin ang nangyari kung ano ang pinag-usapan nila ni Vivian. Sinabi naman ni Lenny ang lahat at naging totoo ito sa kanyang nararamdaman. Kaya hindi ko sinabi sa'yo tungkol sa sinasabi ng ibang tao dahil hindi sila kasali sa relasyon natin. Wala tayong ginagawang masama. Totoong nagmamahalan tayo. Ginagawa ko rin ang lahat sa pagiging mayor ko. Mahal mo ba talaga ako? Oo naman. Mahal na mahal kita, Lenny. Bakit mo naman natanong yan? Hindi napigilan ni Lenny ang umiyak. Gusto sana niyang maniwala kay Adrian, ngunit nang nakita niya ang lipstick sa polo nga ni Adrian, nagiba ang kanyang pag-iisip. Kung mahal mo ko, bakit ka nakipaghalikan sa ibang babae? Nanlaki ang mga mata ni Adrian sa gulat at napamura nga nang tinignan niya ang tinuturo ni Lenny. Agad na pinaliwanag ni Adrian kung anong mga nangyari. Maniwala ka, hindi kita niloko. Walang ibang babae. Sadyang ginawa lang to ni Vivian para sirain tayo. Yun ang lagi niyang ginagawa, kaya sana maniwala ka sa akin. Paano? Hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko, kung ano ang dapat kong maramdaman sa mga nangyayari. Ganito ba talaga kahirap magmahal? Huwag mo namang sabihin yan, Lenny. Patawarin mo ko at nangyari ang lahat ng to. Kahit isakripisyo ko pa ang pagiging mayor ko, gagawin ko para lang mapatunayan na ikaw ang pinaka-importante sa akin. Umiling-iling naman si Lenny. Sinabi nito na wag gawin yon ni Adrian dahil pinaghirapan niya kung ano ang narating niya. Pinili na mga alisin ni Lenny mga bumabagabag sa kanyang damdamin. Pinagkatiwalaan ni Lenny si Adrian. Mas pinili ni Lenny na pagkatiwalaan si Adrian. Ngunit sa mga sumunod na araw ay mas lalong nahirapan ito. Ikinalat ni Vivian ang litrato nila ni Adrian na naghalikan. Maraming naawa kay Lenny, ngunit mas marami ang natuwa dahil ang isang katulad ni Vivian na parehas ng estado kay Adrian ang bagong karelasyon ng kanilang mayor. Ang sakit-sakit. Alam kong ako ang mahal mo pero tama sila Mas nababagay kayo. Napailing na nga lamang si Adrian. Ang buhay ko ba bilang mayor ang problema? Ito bang yaman na meron ako ang problema? Kung ganun, itatapon ko ang lahat, Lenny. Huwag mo lang ako iwan. Kung hindi kita iiwan, ang pamilya ko naman ang mahihirapan. Wala nang ginawa ang mga tao kundi laitin ang pamilya ko sa tuwing nakikita nila ito. Sinasabihan nilang malandi. At anong klase silang pamilya? At tinuturuan ako maging gold digger. I'm sorry. Kahit isang beses, pagkatiwalaan mo ko, ayusin ko lahat ng to. Umiling-iling si Lenny at humingi ng tawad kay Adrian. Ayaw nang patagalin ni Lenny ang paghihirap ng kanyang pamilya. Gusto na lamang bumalik ni Lenny sa dati, tahimik na buhay at trabaho lamang ang kanyang iniisip. Kahit na mahirap ang buhay nila Lenny, ay nakakapaglakad naman silang taas noo sa labas ng kanilang bahay.
Hindi katulad ngayon na pati ang kanyang mga kapatid ay hindi magawang maglaro sa labas dahil sa pambubuli ng mga tao. Humingi ng tawad si Lenny kay Adrian at sinabing mahal niya ito bago nagpaalam. Humagulgol sa pag-iiyak si Adrian at hindi magawang magtrabaho ng maayos. Hindi naman na ito kinaya ni Ace kaya kinausap si Adrian. Hindi bilang personal secretary nito kundi bilang kaibigan. Ano, magpapakain ka na lang ba sa lungkot dyan? At sisirain ang buhay mo? Galit na tanong nga ni Ace. Anong gusto mong gawin ko? Iniwan na ako ni Lenny. Nagpasa na rin siya ng resignation niya. Wala na. Hindi ko na naman mapoprotektahan ng taong malapit sa akin. Bakit hindi mo siya kaya ipaglaban? Kalmadong tanong naman ni Ace. Ipinaglaban ko siya. Pero hindi pa rin yun sapat. Iniwan pa rin niya ako. Alam mong hindi totoo yan, may hindi ka pa ginagawa para ipagtanggol si Lenny. Minsan napapaisip ako kung paano ka naging mayor sa mahina mong pag-iisip. Tatatawang sabi pa nga ni Ace. Nainis naman si Adrian sa panlait ni Ace at magsasalita na sana ng sinabi ni Ace na nag-set up siya ng interview sa isang TV show para sa kanilang bayan. Agad na naintindihan ni Adrian ang gustong sabihin ni Ace. Tumango ito ng tumango habang humihikbi sa pag-iyak. Ayusin mong sarili mo at paghandaan mong mga sasabihin mo sa interview. Mas maganda nang magpakatotoo ka. Minsan yun lang inaantay ng mga tao. Sa mga taong namamahala sa kanila. Tumango muli si Adrian at nagpasalamat kay Ace sa paglilinaw sa kanyang isipan. Tama si Ace, hindi pa niya nagagawa ang lahat upang maipagtanggol si Lenny. Wala itong ginawa kundi paalisin ang mga naipopost sa social media at iba pa, ngunit ngayon haharapin niya na ang lahat sa isang interview. Kinabukasan ay nagpunta si Lenny sa munisipyo para linisin ang kanyang mga gamit sa lamisahan. Laking gulat na lang ito nang hinila siya ng isa sa mga trabahador sa munisipyo at pinakita ang kanyang cellphone. Nakita niya si Adrian na nasa news report at ikwinikwento ang kanilang pagkikita ni Lenny. Unang tingin pa lang alam kong nahulog na ako. Kahit nakakostume ako ng pampulubi, tinrato niya pa rin ako bilang normal na tao. Kahit na nalaman niya kung sino ako, tinanggap niya ako ng buong buo. Mahirap man o mayaman ako nakita ni Lenny, pero naging totoo pa rin siya sa akin. Nagpatuloy naman si Adrian sa pagkwento ng tunay niyang nararamdaman nang tinanong ng nag-i-interview kay Adrian kung sino naman ang babaeng nakita niyang nakikipaghalikan sa kanya. Sa isang litrato ay kwinento niya ang buong relasyon nila ni Vivian, kung paano sila nagkita, kung ano ang naging relasyon nila, hanggang sa nakwento niya ang rason kung bakit sila naghiwalay. Sa huli ay humingi ng tawad si Adrian sa mga taong bayan dahil sa mga issue na kumakalat tungkol sa kanya. Maintindihan ko kung bakit hindi niyo na ako matatanggap dahil sa pagpili ko kay Lenny. Pero kung makakahanap kayo sa puso niyo, napabayaan kami ni Lenny na magmahalan, gagawin ko lahat para mapabuti ang ating bayan bilang mayor. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Sana wag niyong sisihin si Lenny at ang kanyang pamilya dahil mga normal na tao rin po sila katulad niyo. Huwag niyo po siyang aawayin o ibabash. Humahagulgol sa pag-iyak si Lenny. Hindi nito alam kung ano ba dapat ang kanyang nararamdaman. Parang hinahaplos ang kanyang puso nang sinabi ng mga tauhan sa munisipyo na ipaglaban din niya ang kanyang nararamdaman sa kanilang mayor. Habang nakangiti, tumango-tango naman si Lenny at tumakbo papunta sa lugar kung saan naganap ang interview ni Adrian. Hindi na inisip ni Lenny kung tapos na ang interview o ano. Sa mga oras na iyon ay si Adrian lang ang nasa mga mata niya. Adrian! Tawag nga ni Lenny. Lenny? Anong ginagawa mo dito? Mahal na mahal din kita. Sobrang mahal kita. Alam ko mahal din kita, Lenny. Magsasalita pa sana muli si Adrian para humingi ng tawad sa lahat ng sakit na naidulot niya sa pamilya ni Lenny. Umiling-iling si Lenny
at siya ang humingi ng tawad. Humingi ito ng tawad sa pagiging mahina. Sa totoo lang, ay pinagsabihan siya ng pamilya ni Lenny. Sinabi ng pamilya na wag silang alalahanin dahil mas gugustuhin nilang maging magulo ang buhay nila. Basta ang importante ay masama si Lenny. Sinabi din ng kanyang magulang na isipin ang kanyang nararamdaman at wag parating sila ang kanyang iniisip. Pero mas pinili ni Lenny ang bitawan si Adrian para sa kanyang pamilya. Pero nang narinig niya ang interview ni Adrian, ay alam niyang hindi lang dapat si Adrian ang lumalaban para sa relasyon nila. Patawarin mo ko, Adrian. Akala ko kasi mas magiging maayos ang kalagayan mo kung nawala ako. Mas magiging masaya ang pamilya ko kapag binitawan kita. Pero malungkot pa rin para ang lahat. Patawarin mo din ako, Lenny. Dahil hinayaan kong mangyari ang lahat ng to. Dapat, matagal ko na tong ginawa. Tumango-tango si Lenny at niyakap si Adrian. Marami naman ang natouch sa relasyon ni Lenny at Adrian, lalong-lalo na sa naging buhay ni Adrian. Marami ang humingi ng tawad sa social media. Marami ang nag-cheer sa relasyon ng dalawa habang si Vivian ay nagwawala sa kanyang kwarto dahil sa nangyari. Alam kasi ni Vivian na tuluyan nang mawawala sa kanya si Adrian. Wala na lang itong nagawa kundi umiyak ng umiyak at inisip ang alaala nila ni Adrian. Ilang araw ang nakalipas ay naging tahimik muli ang buhay nila Adrian at Lenny. Nag-propose na rin itong si Adrian kay Lenny, kaya naman iyon ang pinagkakaguluhan ngayon sa social media. Parang ang naging love team ang dalawa dahil sa mga edit ng mga tao sa kanilang mga litrato. Kausapin mo na siya, okay lang ako dito. Sad nga ni Lenny. Sigurado ka ba? Magpapaalam lang ako. Gusto ko masigurado na tapos na ang lahat. Alam ko, kaya go na, hintayin kita rito. Malumani na sa adama ni Lenny. Tumango naman si Adrian. Namasyal kasi sina Adrian at Lenny. Hindi naman nila inaasahan na makikita nila sa isang lugar si Vivian na parang walang kamalay-malay sa mga pangyayari sa paligid. Nakita din nito ang lungkot sa mukha ni Vivian, kaya naman gustong kausapin ito ni Adrian. Kahit papaano ay minahal niya rin ang babaeng ito, kaya gusto niyang makamove on na ito sa kanya, sa kanilang nakaraan. Ano ba naman yung itsura mo? Dati-rati kahit anong problema hindi mo hinahayaan na magmukha kang vampira. Ano pa bang sense nun? Kahit naman ano pa ang gawin ko, hindi ka babalik sa akin. Malungkot na sabi ni Vivian. Hindi rin naman tayo bagay eh. Alam mo yan, lagi tayong nag-aaway dahil sa iba't ibang paniniwala natin. Marami tayong pagkakaiba, Vivian. Pag-i-explain nga ni Adrian. Pero mahal kita, Adrian. Mahal na mahal kita. Nagkamali ako, pero totoong mahal kita. Saad nga ni Vivian. Alam ko, minahal din naman kita eh. Kaya gusto kong matapos na to. Tama na, Vivian. Palayain na natin ang isa't isa bago pa tayo tuluyang masira. Dahil alam kong may mas deserve ka pa. Umiyak na lang si Vivian. Niyakap naman ni Adrian si Vivian at tuloy pa rin sa pagsabi ng mga bagay-bagay upang tuluyan nang matanggap ni Vivian ang kanilang paghihiwalay. Nang nagawang kumalma ni Vivian, ay tumayo na ito at tinuro si Lenny na nakaupo sa kabilang table. Once na nalaman ko na sinaktan mo si Adrian, mananagot ka sa akin. Humihikbing sigaw nga ni Vivian. Tumalikod ito at maglalakad na sana paalis nang bigla itong tumakbo pabalik kay Adrian para yakapin ito sa huling pagkakataon. Muli niyang sinabi ang kanyang pagmamahal kay Adrian at humingi ng tawad sa kanyang mga ginawa simula pa noong magkarelasyon sila ni Adrian. Niyakap naman ito pabalik ni Adrian at nagpaalam nang nakangiti. Nakangiti rin naman si Lenny kay Adrian habang naglalakad ito pabalik sa kanya. Goods? Tanong nga ni Lenny at napatawa na nga lamang si Adrian. Goods na goods.
Sana makahanap si Vivian ng lalaking mamahalin siya ng buo at magpapasaya sa kanya. Makahanap siya, kahit ganyan yan, mabait si Vivian. Ba't hindi mo ligawan, Ace? Para hindi ka na tumandang binata. Panguyam pa nga ni Adrian. Kumunot agad ang noo ni Ace. Nasali na naman ito kahit na tahimik na ine-enjoy niya ang kanyang kape at merienda. Nagbangayan ulit ang magkaibigan at natawa na lang ng malakas si Lenny sa dalawa. Ilang taon ang nakalipas ay ikinasal na sina Adrian at Lenny. Bumili ng bahay itong si Adrian at doon na nanirahan ng dalawa. Niyaya pa nga ni Adrian ang pamilya ni Lenny, ngunit tumanggi ang mga ito, lalong-lalo na si Lenny. Gusto kasi ni Lenny na sariling pera niya ang magbigay ng bahay sa kanyang pamilya dahil isa iyon sa kanyang pangarap. Nirespeto naman yun ni Adrian, kaya hindi na nito pinilit. Niluto ko ang mga to kaya sana. Huwag naman kayong panitrabaho na dalawa. Striktong sabi nga ng ina ni Lenny sa mag-asawa. Mama, hanggang dito pa naman sa munisipyo, bubungangaan mo kami. Ang tanda na namin, no? Napatawa na nga lamang si Adrian. Huwag kang mag-alala, Ma. Kakainin po namin lahat ng dala mo. Sad pa nga nito. Natuwa naman ang matanda at nagpaalam na sa mag-asawa. Ganun na lang ang naging setup ng dalawa. Kahit na nasa ibang bahay, ang mga ito ay ramdam na ramdam ng mag-asawa ang pangangalaga ng magulang ni Adrian. Natutuwa nga itong si Adrian dahil naramdaman niya muli ang pakiramdam ng may magulang na nagmamahal sa kanya. Pati ang mga kapatid ni Lenny ay mataas ang tingin kay Adrian. Ang iba pa nga ay nangako na mag-aaral ng mabuti para suportahan si Adrian sa gobyerno. Sobrang saya ni Adrian dahil sa pagtanggap sa kanya ng pamilya ni Lenny. Ilang taon naman ang nakalipas ay tumakbo bilang congressman si Adrian at nanalo ito. Nanatiling personal secretary niya si Ace at ang nobya naman ni Ace ang bagong sekretary ni Adrian. Nagulat nga ang lahat dahil nagkaroon ng nobya si Ace na hindi inaasahan ni Adrian. Kala mo ikaw lang ah, mas gwapo kaya ako sa'yo. Pangasar pa nga ni Ace kay Adrian. Mahal kong kaibigan, kasal na ako ikaw. Ilang buwan pa lang kayo. Mapapanatag lang talaga ako kapag kinasal ka na. Pangasar din ni Adrian. Dami mong sinasabi. May meeting ka pa kaya magpaka-mayor ka na muna dyan. Inis na sabi na nga lamang ni Ace. Uy, kinakabahan. Kabado siya kala ko ba seryoso na yan? Napanguso na lang si Ace. Sa totoo lang ay matapos ng kanyang unang nobya ay hindi ito tumagal. Marami din ang sumunod, ngunit walang tumatagal sa kanya. Kaya naman nag-give up na muli ito at nag-focus sa kanyang trabaho. Ngunit itong si Adrian naman ang sumunod na naghanap ng mga pwedeng magmahal sa kanyang kaibigan dahil ayaw niya itong maging mag-isa sa buhay hanggang sa nakahanap si Ace ng babaeng mamahalin niya at minamahal siya. Samantalang si Lenny naman ay ginamit ang kanyang ipon sa pagiging sekretary nito upang mag-aral dahil gusto nitong matutong mag-bake. Nang natapos ito, ay muli itong nagtrabaho ng hindi humihingi ng tulong kay Adrian hanggang sa nakapag-ipon ito ng pagtayo niya ng kanyang munting negosyo. Nagtayo ito ng sarili niyang shop kung saan nagbebenta ito ng mga tinapay at nagbe-bake ng mga cake. Lahat naman ng kita ni Lenny sa kanyang business ay ginamit niya upang magpatayo ng bahay ng kanyang pamilya. Hindi ko akalain na mararating ko to. Maraming bumibili sa shop ko, Adrian. Pagkukwento pa nga niya. Masyado ka kasing masipag. Sino pa naman ang hindi sisipagin kung meron kang asawa na supportive? Sabay yakap kay Adrian. Kaya mahal na mahal kita. Pinapakilig mo na naman ako. Natawa na lang si Lenny at napayakap sa kanyang asawa. Matapos naging stable ng shop ni Lenny, ay nagtayo rin ito ng sarili niyang restaurant kung saan lahat ng kanyang pamilya ay nagtratrabaho. Naging maayos naman na ang buhay ng kanyang pamilya
at nakakapag-aral ng maayos ang kanyang mga kapatid. Si Ace naman ay matapos magkaroon ng karelasyon niya na tumagal ng ilang taon ay kinasal din at nagkaroon ng bahay malapit sa bahay nila Adrian. Hindi kasi ito umalis bilang personal secretary ni Adrian, kaya kailangan palagi itong malapit sa kanya. Ang sarap magkaanak lalo na talaga kapag babae. Pagmamalaki nga ni Ace kay Adrian. Ang cute naman ng inaanak ko, mana sa akin na ninong niya. Nauna kang kinasal, pero mas nauna akong nagkaanak, Adrian. Pangaasar naman ngayon ni Ace. Umiling-iling na lang si Lenny at ang asawa ni Ace. Kahit ilang taon na ang lumipas, ay hindi pa rin mapigilan ng dalawa ang hindi magbangayan. Sa totoo lang, ay naiinggit itong si Adrian dahil may anak na si Ace at siya ay wala pa. Lagi naman nilang sinusubukan ni Lenny, ngunit wala pa rin silang nabubuo, nagpahilot at nagpa-check up pa sila, ngunit wala pa rin, kaya naman wala nang ginawa si Adrian kundi ang magdasal na lang. Akala pa nga nila ay may baog nga sa kanila, pero hindi naman talaga nila alam ang totoo. Tsaka sinong may sabi na wala kaming anak ni Adrian? Nanlaki ang mga mata ni Adrian na napatingin kay Lenny na nakangiti sa kanya. May hinugot naman si Lenny sa kanyang bulsa at ipinakita sa kanyang mga kasama. Napasinghap ng malakas ang asawa ni Ace at niyakap si Lenny dahil sa sobrang tuwa, habang si Ace naman ay napahampas sa balikat ni Adrian. Congrats pare, tatay ka na rin pala. Masayang sigaw nga ni Ace. Nakatulala lamang si Adrian sa ultrasound na pinapakita ng kanyang asawa. Napakunot ang kanyang noo nang nakitang may 2 bilog sa ultrasound. Totoo to? Walang biro? Napatawa nga si Lenny. Hindi naman ako nagbibiro, bakit naman ako magjo-joke? Ano ka ba? Tignan mo nga oh. 3 pa nga yung bilog na nasa ultrasound. 3? Teka, bakit 3? Congrats, Congressman, tatay ka na ng 3 bata. Kaya pala matagal binigay sa atin dahil 3 pala kaagad. Natatawang saad pa nga ni Lenny. Oo, triplets nga ang kanilang anak at masasabi nga nilang worth the wait nga ang kanilang anak. Napaawang ang bibig ni Adrian. Ang dinadasal niyang kahit isang anak ay binigyan siya ng 3. Napasigaw si Adrian habang lumuluha. Sobrang saya nito at pati si Ace ay napayakap sa kanyang kaibigan. Dahil sa sobrang tuwa, napayakap rin si Adrian kay Lenny at nagpasalamat. Pati na rin sa ating Diyos ay walang tigil na nagpasalamat si Adrian. Sobrang saya ni Adrian na magkaroon ng sariling pamilya. Wala na lang itong magawa kundi ang umiyak at magpasalamat sa lahat. At dito na nga pa nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Lenny at Adrian. Maraming salamat po sa lahat ng walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Dean Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar,
Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Pastor Nalito, Alex Saani, Matea Estrera Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Quilas, Aren Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Judy Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, One Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emegoba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito,
Ding, Liege, Alexa, Gomez, Jomira Bueno, Amy, Fenavares, Irma Emma, Lali, Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Anali Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Fernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.